Kamusta ang matag-usa sa ato? How are we so far in preparation sa holiday season? Ready na ba mo mag-celebrate sa Christmas or New Year? Murag dili man ta excited? Excited pa ba gihapon? Murag tinuod yuto ilang gingon nga magkatigulang ka, murag magkamingaw man ang Pasko. Murag para na lang gyud ni sa mga bata, no? Pero I hope and I pray nga himuon gyapon natong meaningful even in our maturity, no? Kanang i-celebrate nato ni. Dili na siguro more on about gifts, but let's try to celebrate this nga remembering nga nung gina-celebrate gyud nato ni nga season. This is because of Jesus, no? And this is the center of our series also for the month of December. Last Sunday, we started ang atong series and we are looking to Jesus as our steady anchor. When we say anchor, di ba, mauma na ang ginagamit sa mga barko para dili sila madala sa mga balod, dili sila madala sa mga bagyo. And so in our life, sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, daghan man gyud may experience nga mga unos, mga bagyo sa kinabuhi. And so we need an anchor. And Jesus is that anchor. And so for last Sunday, Pastor Tan reminded us, no? Nindot ang reminder sa ato ni Pastor Tan through the life of Mary, how we can put our hope in Jesus. Himuon natong angkla nato sa atong paglaom si Jesus. Kay sama kang Mary, maski na dili ta kabalo unsay mahitabo sa ato in the future, we know that we have a faithful God nga atong masaligan, nga atong malauman. And today, we continue on the story leading to the birth of Jesus. No? Kani man ang atong series, kaning mga events padulong sa pag-anak kang Jesus as we celebrate this season. Now, if you look at the Bible, particularly the book of Luke, no? Adunay tulok, actually ka proclamation sa pag-anak kang Jesus. Una, makita nato kang Zechariah in chapter 1, verses 5 to 25. Kinsa man ni si Zechariah? Kinsa na kainumdum? He is the husband of Elizabeth, and si Elizabeth is the cousin of Mary. And Zechariah is the father of John the Baptist. So, isa si Zechariah, actually dili gani day si Mary, si Zechariah ang una giingnan that a Savior is bound to be born. Okay? And then later after mismo ana, nagpakita na pud ang isa ka angel kang Mary. And Mary, as we all know, is the mother of Jesus, no? So si Mary, and then a few verses after, actually in the next chapter, makita na to nga ang angel or ang mga angels nagpakita na pud sa shepherds, no? To proclaim that also a Savior is about to be born. Now, in every kaning tulo ka grupo sa mga tao, lahi-lahi ni sila og specific message. Of course, na proclamation nga naa si Jesus ay naa ang Messiah nga ipanganak, pero naa sila lahi-lahi nga kanang particular message, especially sa last part sa mensahe. So kang Zechariah, this is the message about sa role ni John the Baptist sa kinabuhi sa Messiah. No, that John the Baptist will be the way maker. Siya ang mag-prepare sa dalan sa Messiah until nga i-reveal ang Messiah. O until i-reveal si Jesus. And of course, kang Mary, ang message sa angel is ang importansya sa iyang kanabang iburos niya or igawas niya nga anak nga si Jesus diri sa kalibutan. But to the shepherds, very interesting kaayo. Kay dili ni siya specific nga message. Dili parehas kang Zechariah or kang Mary. But it is a proclamation of praise. Nga kung tanawon nato in verse 14, unsay ilang giingon, actually dili lang ni isa ka angel but multitudes of angels telling the shepherds, ingon sila, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom His favor rests. Now you would understand nganong ang angel moingon kang Zechariah o kang Mary. Kaya nga naman, una, relatives ni sila no? And of course, ang kapanganakan ni John the Baptist and ni Jesus mismo is very significant to the birth of the Savior. But you would wonder, nganong
giapil man ang mga shepherds. Wala man ni sila kaila kang Jesus. Dili sila related by blood. Wala sila connection directly kang Jesus. But why did God choose to tell this good news that a Savior is about to be born specifically to these ordinary shepherds? Brothers and sisters in the Lord, hidden in this very simple lang yun nga interaction, pipila lang ni ka verses, is the message of peace nga gidala ni Jesus. Diri nato mabasa, kung tan-awon lang yun nato deeper, God is telling a message of peace through the birth of Jesus. That I believe na masking unsa man ang situation sa imong life karon, masking unsa man kagubot, masking unsa man kaguba ang tan-aw nimo sa imong life, sa imong family, sa imong palibot, sa kung unsang nakakitabo sa ato ang nasod, and even to the world. Ang gusto sa Ginoo is ma-experience nimo ang peace nga iyang gina-offer. Jesus wants you to experience peace. That's the promise of Jesus. And I tulo kabutang that we can learn about the peace of Jesus here in this passage. Una, in verses 8 to 10, and this is the title of the message before that, Jesus, the anchor of our peace. Una, we can learn that the peace of Jesus is good news for us. Ang peace nga ginadala ni Jesus, maayo siya nga balita para sa atua. If you read verses 8 to 10, diri nahitabo ang pagpakita sa angel sa mga shepherds. Ang mga shepherds ato kanang normal lang ni nga adlaw sa ilaha, normal nga gabi. Nagtugway sa ilahang mga tupa. Of course, wala man ni sila gina-expect. Wala man ni sila mga cellphone. Di masiguro ni sila mag-ML dito. Gunsa lang gid sila. Kanang tanaw lang gid sila sa ilang mga sheep. No? Kaning mga sheep, dili pagid ni ilaha. They were kanang ordinary laborers. And suddenly, adunay isa ka angel nga nagpakita sa ilaha. Now, if kita siguro naa sa sitwasyon sa mga angel, we would react the same. Sa manilang reaction, nahadlok sila. No? Maski na moingon ta nga, puti, hayag, di ba? Mura magduol-duol sa kanang ginatawag na to nga white lady. Puti, mo ang white lady kay white gani. No? So, if you see something nga wala pa nimo nakita, wala pa nimo na experience, mahadlok yun ka, no? Kana man ganing naay magtingog-tingog lang sa kusina, di ba? Makulbaan ang ganita. How much more nga right in front of you this unknown being imong makita. Makuyawan yun ka, mahadlok yun ka. And yet, immediately ang angel naghatag og message o comfort. Unsay ang giingon sa ilaha? Sama sa iyang giingon kang Zechariah o kang Mary, ayaw o kahadlok. Do not fear, do not be terrified. Kaya nga naman, ang iyang pag-abot, ang pag-abot aning angel, wala sa nagdala og message of judgment. Sa una man God, in the Old Testament, basta naaga ni mga anghel nga magpakita, usahay, ang message is kanang patyon mo or kanang sakupon mo. That's a message of kanang angay kahadlokan. But here, the angel tells them, ayaw mo kahadlok because I do not bring a message to be feared, but a message nga dapat ninyo ikalipay. Okay? Nganong maglipay man sila? Because this message is a message of good news. Maayo nga balita ang ilang dala nga mensahe sa ila. Unsa man nga balita? Finally, the Messiah, the fulfillment of all the prophecies, kanilang ginapaabot ever since in the Old Testament. Kay finally, ipanganak na. This person nga magadala og peace sa ilaha, finally, niabot na sa kalibutan. And I'm sure, dili lang ni nato matawag nga good news. But this is the greatest news nga pwede nato or that anyone can possibly hear. This is good news because ang pag-abot ni Jesus provides, kabalo mo sa pinaka-ginahatag niya nga peace, it provides peace between us and God. The coming of Jesus provides peace between us and God. Ingon pa sa Romans 5:1, kung basahon na to. Ingon siya dira,
Therefore, since we have been justified through faith. Kabalo mo sa ng term nga justified? That is a legal term. I think na-mention na ni Ma'am Albi sa una. Kani siya nga term, ginagamit niya sa korte, no? Or sa any kind of government. That when you are declared justified, sa una na kay sala, pero wala na to. Nawala na to imuhang kaso. Wala na off the records na ka. Okay? You have been justified through faith. And now that we are justified, unsa atong na-experience? We have peace with God. Naanatay kalinaw kauban ang Ginoo through our Lord Jesus Christ. Jesus Christ. The moment nga mubutang ta sa atong pagsalig, pagtuo diha sa Ginoo, diha kang Jesus, He has justified us of our sins. Meaning, dili na ta panisyan sa penalty. Sa una, angayan ta nga ilabay dito sa kalayo, sa hell, kauban ang uban nga mga kasasala. But because we are declared justified, pinaagi sa atong pagtuo diha kang Jesus, dili na nato na ma-experience. Instead, unsay atong ma-experience karon? We have now peace with our Father. Dili ba kana ang best news? Na dili na ta dapat mahadlok. Once we have put our faith in Jesus, dili na ta angay mahadlok kung mamatay ba ta karon or kanus ata mamatay. Kaya nga naman, right after our life here, kabalutan natay padulungan. We have a relationship with our God, the Father. Usahay baya, when I look at kaning news, I don't know how you feel about kanang magtanaw kag balita and you hear kanang bad news after bad news, ingani na itabo sa atong gobyerno, ingani na itabo sa laing nasod. Pag uli ni mog balay, gubot sa inyong balay, na po'y bad news. Sometimes it can be overwhelming. And kana bang mo ni ang mga panahon nga kanang say mawadaan po ka og paglaom, no? Kanang mawadaan ka og kalipay, mawala ang imuhang peace, not only as a Filipino but even as a Christian. Mura bag maka-question ka, ingani lang bagyot permi? Ingani lang bagyot permi diri sa kalibutan. But let this be a reminder, kani atong first point, kani atong kamatuoran, that we can confidently face our future. Maski na, unsa man ay mong ginatubang in the future, whatever that problem is, remember this. The greatest problem has already been solved. Pinaagi sa kinabuhi ni Jesus. So whatever problem nga imong atubangon in the future, mawad-an kag trabaho, kagubot inyong pamilya, naagyapon tay angay ikalipay, naagyapon tay angay nga lauman. Kaya nga naman, we have ang atong pinaka problema, our problem of sin has already been answered through the through the life and sacrifice of the Prince of Peace. Karon naa na tay connection diha sa Ginoo. So that is good news na angay nato ikalipay, angay nato i-rejoice. The peace of Jesus is good news to all of us because right now, as we have put our faith and trust in Jesus, we have now peace with God. Ikaduha, nga kamatuoran nga makita nato diri is that the peace of Jesus is made available to everyone. Ang kalinaw nga gina-offer ni Jesus, gihatag ni Jesus sa atoa, available para sa atoang tanan. Siguro reading these verses, particularly kaning verses 11 to 12, murag wala kay tay kanang makita nga mura siya importante kay nga detail dire. Siguro makaingon ta nga importante nga sa town of David, panganak ang Savior. He is the Messiah, the Lord. Yes, kabalo naman sila na. No? Mo na ilang ipaabot. And then, tanawan ninyo ang later, ang verse 12. Very unsal kayo. Kanaganing simple nga description. Paunsa nila mahibalan kung kinsa ang Messiah? Because He will be wrapped in clothes and lying in a manger. Na kung ikaw mo basa, especially kabalo naman ta sa story, murag ordinary lang kay siya nga kanang description sa nahitabo kang Jesus. But, kabalo ba mo that kani siya nga message sa anghel is
dako ni siya og dulot sa kasing-kasing sa mga shepherds. Kalbong nga no, think about this. The promised Messiah, the Savior of the world, the Lord of Lords, gipanganak nga nakabalot sa ordinaryo nga tela. Kabalo mo ang mga hari sa una, kanang ganing kung naa ka sa line sa mga kings, dili pwede nga ordinaryo nga kanang tela. Dapat katug yung pinakanindot, pinakahumok nga tela. Kaya nga naman, unsa gud ni royalty gud ni. And yet here Jesus is wrapped in, kung maingon siguro ta, kanang lampin lang nga ordinaryo. Kana sigurong tag 50 nga towel nga mapalit na to sa palengke. Pwede siguro basig trapo pa lang gani. And he was lying in a manger. Walay hari nga ipanganak sa kanaanan sa mga hayop. Of course, ang king would be kanang ipanganak dito sa siguro sa pinakanindot nga hospital sa ilang panahon or sa ilahang kanang kingdom or sa ilahang palasyo. And yet here, the Lord of Lords was born sa very simple, kananan sa mga hayop. Meaning, katong naa si Jesus dito, naarapod ang mga hayop, baho, hugaw, kung asa gipanganak si Jesus. Siguro kung ospital pa to, kung kita ato, giyaw-yawan na siguro na to ang nurse. Ganang ingani man yung ospital. No? And yet, the Savior of the world was born in a very pinakaubos siguro nga pamaagi nga ipanganak ka. What does this show the shepherds? Unsay ginapakita ani sa mga shepherds? Ginapakita ani na ang pinakahalang dun sa tanan nagpakaubos so that even the lowest people sa ilang panahon, which was ang isa ani is ang mga shepherds, they can come directly to Jesus. Sa tanaw ninyo kung gipanganak sa palasyo si Jesus, makaadto ang shepherd sa ilaha? Dili. Siyempre, kung ikaw shepherd, maulaw ka. And yet, this message to the shepherds, unsay nisulod sa ilang una-una, hala, ang Messiah is one of us. Pareha sa ato nga kanang ordinaryo nga tao. And yet, he was very extraordinary in his being. So wala siya natao dito sa pamilya nga mga ilado, dito sa mga adunahan, to show that what he offers, nga ang salvation, ang peace, ang grace sa Ginoo, dili ni pangdato. But this is for everyone. Whatever status sa imuhang kinabuhi, asa man kagikan, unsa man ka sa una, everyone can experience the peace of Jesus. Mao na ang significance. Nganong nagpakita gyud, nganong nag-atag gyud og mensahe ang angels sa mga ordinaryo nga mga shepherds. And you know what the shepherds did immediately? Ingon sila, pangitaon na to, adtuan na to. And they went. Niadto gyud sila mismo dito. Na-meet nila, as ordinary as they are, na-meet nila ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Now, what does this mean also for us today? Not only that it means nga masking kinsa ta na ata we can have access sa peace sa Ginoo, but it also means that now we can also have peace with one another. Peace with other people. Imagine if the peace of Jesus nga available sa ato ang tanan is naa sa ato ang tanan. Sa tanaw ninyo, what would happen to the world? Kung ang peace sa Ginoo naa dito sa Israel ug sa Palestine. Kung ang peace sa Ginoo naa sa kanang mga rebelde, naa sa atong gobyerno karon, what would happen to the world? It would be siguro ang pinakanindot na nga kahimtang sa kalibutan nga atong ma-experience. Ephesians chapter 2 verse 14. Ingon pa diha, for He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. Diri sa passage, he's talking about kaning division between kaning lahi-lahi nga mga kanang tribes.
The Jews versus the Gentiles. Lahi-lahi nga mga kanang factions even in the Christian world. Kung sa una, we were so divided. Sa ganito, nations against nations. Tribes against tribes. Kabalo ba mo unsay away sa Facebook nga uso karon? Tagalog versus Bisaya. Tribes against tribes. Pilipino man tatatanan, pero mag-away man. Even political differences, pink, green, red, so pa may na color diha. Dato laban sa pobre. Pero pinaagi sa peace nga gidala ni Jesus. Unsa na daw? The wall of hostility has been made away. Nawala na ng wall of hostility. Does this mean nga kanang dili na ta Tagalog ug Bisaya? Of course, naagi hapon na atong differences. We can still choose our political parties. But right now, it means that even in our differences, we now have a common ground. Nga sa una, kung magkita ang red o green naman kalaban karon. Sa una, magkita ang red o green, maglalis permanente. Pero karon, dili na ta kinahanglan maglalis kay nganuman, we have now Jesus. Pwede na ta mag-focus kung unsa ang naga-unite sa atoa. And dili ba kani ang atong pinakakinahanglan? Isn't this something that all of us desires, no? Nga na ay peace within our family. Di ba, kabalo man taon say feeling, kaning walay kalinaw sa pamilya? Kanang sakit sa dughan, matulog sa gabi knowing na ay mga panag-away sa pamilya. Isn't this something that we desire nga mahitabo sa atong workplace? Nga dili ta mo adto sa trabaho or sa school nga natay kalagot sa atong kasing-kasing. Or sa atong communities nga nasuko ta sa atong silingan or sa atong mga paryente. Maigsoon, the answer is the peace of Jesus. Gusto ka nga walay panag-away, gusto ka nga naay kalinaw, kinahanglan ikaw o kana imong mga kauban naa ang peace sa Ginoo sa atoa. Mao na ang atong tinguhaon. Kung wala si Jesus, lasting peace with one another is very difficult. Siguro makaingon man ta nga pwede magud nato na i-fake, no? Kanang smile-smile lang ta. Maski na naglagot ta tak sumbagon na kay ta. Smile-smile lang. Pero kana dili na siya lasting peace. Kaya nga naman mapuno pud baya ta, no? Labi nagpiramentihon nila gihimo kanang kalagutan nato. Mo nang giningon nga mubuto. Napos napoy laing mubuto basig ang likod ng mubuto kay nasumbagan na, no? So, lasting peace, if we desire lasting peace, kinahanglan nato si Jesus sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. And muna atong tinguhaon that ang atong mga kauban napod si Jesus sa ilaha because mao nang pamaagi nga ma-experience po nila ang peace ni Jesus. Having the peace of Jesus doesn't mean nga dili na ka magka-problema. Dili na ka magka-problema sa imong kauban, sa imong pamilya. But it means nga, unsa man, if you have the peace of Jesus, dili na ka dali nga magpadala sa imong kasuko. Mo nang pasabot kung naa ang peace ni Jesus sa atoa. Meaning, dili na ka magyaw-yaw dayon. Meaning, dili na ka mostorya og mga butang nga makapasakit pud sa ubang tao. No? Naa naman ang Holy Spirit sa atoa nga mag-remind sa atoa nga dapat unsa man naanay self-control. Dapat magpasaylo. Dapat magpaubos as a Christian. So this is what we must desire, no? Na magpabilin ang peace sa ato sa Ginoo. And ang peace sa Ginoo ma-experience pud sa ubang tao. Kaya nga naman, the peace of Jesus is already available for all of us. Number 3, and this will be the last. Kamatuoran nga makita nato from this story that the peace of Jesus rests on those who find favor in God. Kani mabasa nato in verses 13 to 14. Now, in all of the stories in the Bible, kabalo ba mo that mao pa lang ni ang second time that a group of angels
nag-praise, nagdayeg sa Ginoo atubangan sa tao. The first one is, tagnaan ninyong kanusa. It's in Isaiah. When the angels, ng angel nagpakita sa kang Isaiah, unsay ang gingon, unsay lang pagdayeg sa Ginoo, holy, holy, holy. No, mao to. This is the second time nga nagpakita sila and they were praising God, saying glory to God in the highest heaven. No? And I think ang third time, if I'm not mistaken, is asa na to makita? Dito na sa Revelation. Kung mubalik na si Jesus. But notice the last phrase na giingon aning mga angels. Say ang gingon, and on earth, peace to those whom His favor rests. Ang His is God. Kung kay kinsa nag-rest ang favor sa Ginoo. Now, una, this is a message to the shepherd. Kaya nga naman, na-experience sila ang favor sa Ginoo. So, ma-experience sila ang peace sa Ginoo. Kaya nga naman, out of all the people dito sa ilang town, sila ang blessed nga tao nga nagpakita ang angel sa ilaha. No, nag-proclaim sa coming of the Savior. But this is also a message of reminder for all of us today. Paunsa niya yung nag-remind sa ato Listen to this. If we desire the peace of God, kinahanglan siguraduhon nato that the favor of God rests upon us. Dapat siguraduhon nato nga naa ang favor sa Ginoo sa ato Paunsa man nato makuha ang favor sa Ginoo? Very simple lang. By obeying His will for our life. Kana lang yun. If we are obeying the will of God, nga makita nato diri sa iyang pulong, we can be sure that the favor of God will be upon us. And if naa ang favor sa Ginoo sa ato, unsay ma-experience nato? Peace. Kaning peace nga atong gina-desire sa atong kinabuhi. Sometimes, and this is the truth, God, ginauyog ang atong kinabuhi, ginaalaw ang mga bagyo, mga linog, mga unos sa ato ang kinabuhi. Kaya nga naman, sometimes, wala na ta na sayod, nga nilihis na ta sa iyang kabubuton. Muna matingala ta nga, hala Lord, nganong nagkagubot naman, nganong daghan man kay may problema sa pamilya? Nganong daghan naman kay problema sa trabaho, sa akong ministry? So on, maybe that is God's way of whispering in your ear. Kanang hunghong pa lang na nga nilihis na ta sa iyang dalan. Maybe unsa man atong ginasunod, atong sarili na. Kita na ang nagadesisyon sa atong kinabuhi. Maybe we are letting the world decide for us. Unsay uso sa kalibutan, hala sunod ta. Pero dili nang kabubuton sa Ginoo. So mao ni ang pamaagi sa Ginoo nga kuhiton ta nga mobalik ta diha sa iyang plano. And God is very gracious. Kaya nga naman, the moment that we turn back to Jesus, diha na to ma-experience balik ang iyang peace. No? Inga na ka gracious ang Ginoo. But that is the other side. No? Maybe, let's look at also the other side. Maybe wala kay peace karon tungod sa isa ka butang sa imong kinabuhi nga wala kay control. Maybe kani nga ma-realize nimo nga nakay pagkakamali, makontrol ba nimo yung sarili? So you can make changes. Pero what if wala kay peace tungod sa mga butang nga wala kay control? For example, na lugi kalit ang negosyo nga imong gitrabahuan. Wala na kay trabaho. For example, nagkasakit ang imong anak nga giampingan man ta nimo and yet na siya'y sakit nga dal-on niya for many years. That is out of our control. And kani nga mga butang usahay mao ni ang kanang makawala pod sa ato ang peace. No? Kanang ubang tao dili na nimo makontrol. How they look at you, unsa ilang judgment sa imo, dili pod na nimo makontrol. And this is something kanang hinay-hinay nako nga ginabutang sa akong huna-huna, no? Kani nga phrase nga, if it is out of your control, unsay pasabot ana, maybe it's not for you to control. So unsa dapat nato buhaton?
Unsay angay nato nga buhaton? Leave it in God's hands. Isalig sa kamot sa Ginoo. Kung dili nimo siya kontrolado, ibutang sa kontrol sa Ginoo. That is his reminder. Philippians 4:7 says, "And the peace of God," sa to, "that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." No? Ang Ginoo naghatag sa ato og kalinaw. But sometimes even ang iyang kalinaw kana ganing in the midst of situations nga dili nato masabtan kay out of our control lagi. Kanang dira ta mawad-an og peace, but Jesus is saying hatagan ta niya og peace nga labaw pa sa ato masabtan. Dili nato masabtan ang situation. Jesus is telling us that's okay. Kay nga naman ihatag sa kuha kay kontrolado na ko na. Leave it in God's hands. Ang peace na gina-offer ni Jesus tells us na even if wala ta kasabot sa atong palibot, kaya nato matulog nga walay kabug-aton sa atong kasing-kasing. If we have the peace of Jesus in our hearts. Kaya nga naman, God is in control. So now, we have peace dili lang sa Ginoo, dili lang with other people, but now we can have peace within ourselves. Kaning ginatawag na to nga inner peace, no? Kanang even sa problema naatay kalinaw gihapon because we put it in the control of God. Instead, unsa daw atong dapat buhaton? Ingon sa verse 6. Sige, ingon sa verse 6, no? O kauban man ni sila. Ingon siya dira, ayaw kabalak-i ang maski na unsa nabutang, pero sa tanang panahon, pinaagi sa unsa atong buhaton? Pinaagi sa pag-ampo nga naay pagpasalamat. Through prayer, by prayer, with thanksgiving. Unsa dapat? Iduol ang tanan sa Ginoo. Whatever your worries, your troubles is, put it or bring it to God. And isn't it comforting? Kana ganing makabalo pa lang ka nga wala ka nag-inusara sa imong struggle. Wala ka nagalisod nga kanang ikaw lang ang nakabalo. Maybe wala nimo giingnan nimong pamilya, wala nimo giingnan nimong friends, kanang ginaako lang nimo ang imong problem. But the Lord knows, especially when we tell it to Him through prayer. Ubanan pagyud nato sa pagpasalamat. So the challenge for us is to continue to seek and do the will of God. Muna yung condition sa ato tinguhaon nato ang iyang kabubuton sa ato And brothers and sisters in the Lord, I believe sa panahon nga gitakda sa Ginoo, ma-experience nimo ang iyang favor para sa imuha. Kana lang gyud natong tinguhaon. Maybe you have been praying for something, nahimo na kang impatient, put it in the hand of God. Continue to seek and do His will. And one day, if that is sa will sa Ginoo, ihatag na niya sa imuha. Brothers and sisters in the Lord, the peace nga ginahatag ni Jesus, dili ni siya magic Dili kay nabutang na ta sa atong pagsalig sa Ginoo. Yes, na anak ko'y peace. Okay na tanan. Wala na'y problema. Dili nga na. Still, maka-experience gihapon tag problema. Still, naagihapon yung panahon nga dili ta okay. Still, naagihapon yung mga kagubot sa ato ang palibot. Pero kaniya tong himduman, peace is not the absence of troubles, but the presence of Jesus, who is the Prince of Peace in our life. Dili siya ang pagkawala sa mga problema, pero ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. He is the Prince of Peace. And as long as na ang Prince of Peace sa ato ang kinabuhi, suon, wala tay angay nga kanang ikahadlok in the future. Wala tayo angay ikahadlok sa atong mga ginaatubang karon. Kaya nga naman, leave it in the hands of God. Kaya nga naman, siya ang able nga mo arrange sa tanan nga naa sa atong kinabuhi karon. Especially the things that are
out of our control. Hinumduman nato, peace is knowing that now we have peace with God. Nanatay kalinaw with God through the good news. Now we can have peace with others tungod kay gihimo ning available para sa ato ang tanan. And right now we can have inner peace as we find favor in the eyes of God. Wala ko nasayod how you will end kani nga tuig. As you look back in 2025, I know daghang mga panahon nga wala gyud himong peaceful, no? Di ta kaingon gyud nga peaceful kay akong 2025, dili gyud. No? Wala ko nasayod sa mga ginatubang nimo karon or maybe sa ginatubang nimo as you start 2026. But I want us to reflect on these questions. And of course, kauban ang imong katapan, no? Tubago na to ni nga pangutana and then we will share sa ato ang kasitmate. Okay? Tulo lang ka question. Una, unsa ang mga butang nga nakapawala sa imong peace karong 2025? Maybe dili siya butang. Usually, kaya nga naman, usually tao ni siya. No? Tao man gyud ang makapawala og peace sa ato ang kinabuhi. Or maybe it's an event, activity nga nahitabo sa imuha nga nawala ang imong peace. And then, question number 2, unsa ang mga butang nga nakahatag og kabalaka sa imuhang peace? Kana bang murag mawala ang imong peace as you look forward to 2026? What are these things? Maybe it's in your family, in your work, in your studies. And then ikatulo, from what we have learned from the Word of God this morning, paunsa makatabang ang peace ni Jesus sa imuha karon and sa umaabot na tuig. So face your partner and then let us answer and share ang atong reflection sa kaninga pangutana. Balik ko sa question. Ayan, thank you.
I believe nga daghan pag yung ika-share no sa ato ang mga kauban. But I hope and I pray nga even sa short time of sharing, maybe we can continue it later or siguro pwede na to sila kamustahon through messenger or kanang throughout this week no. Ma-remind na to ang matag-usa nga wala ta nag-inusara sa atong mga struggles. Tanan ta natay lahi-lahi nga mga kanang ginakabalak-an, ginakahadlukan, ginaproblemahan sa kinabuhi. But one thing that we can always kanang count on is that we have Jesus as our steady anchor, no? Ang Ginoo magkagubot man, magsige magkalahi ang kalibutan, pero anaa ang Ginoo nga magpabilin nga matinud-anon sa tanang higayon. Let us bow down our heads and let us come to the Lord in prayer. Allow me to pray para sa ato ang tanan. Ginoo, daghang salamat kay ikaw naghimo og pamaagi o God. That even in this broken, wicked world that we are living, we can experience peace. We can only experience this, O God, if we have Jesus sa amo ang kinabuhi. Na may time siguro, O God, nga even if na si Jesus sa among kinabuhi, na po'y mga panahon, Lord, nga maybe mulihis mi og dalan. And that's when you cause us, Lord, to look back to you, O God. Ginaalaw ni mga problems sa among kinabuhi, O God, para kami mubalik diha sa imuha, O Lord. If some of our brethren is mao na ang ilang experience karon, nga ginatawag nimo sila nga mubalik, musunod sa imong kabubuton para sa ilaha. Lord, help them, O God. Give them the courage, the strength to let go of these things, Lord, nga dili makapahimaya sa imuha. And to choose to follow you para ma-experience nila ang kalinaw. Maybe some of us, Lord, are nagasunod diha sa imuha. And ang mga butang nagawala sa amuang peace, Lord, are out of our control. Lord, help us to remember nga samtang kinabuhi mi diri sa kalibutan, dili gyud namo may experience ang perfect peace, O God. It's only in your presence. Or kung mubalik na ka, O God, that you will establish your kingdom and there we will experience eternal peace together with you. Pero samtang naapa mi diri sa kalibutan, O God, as you have promised, you will give us peace that passes all understanding. That even if dili mi kasabot, O God, sa mga pangitabo sa mo ang kinabuhi, Lord, dili na mo kinahanglan sabton tanan. All we need to do is to lay everything in your control. Help us, Lord, nga buy-an ang mga butang nga dapat na mo buy-an, O God, diha sa imong mga kamot, and to allow you to work in our life so that you can continue to transform us into the person that you want us to be. Lord, dili nimo desire nga magkinabuhi kami nga walay kalinaw. Nga every night disturbo kayo sa among dili mi katulog ug tarong nga maski na naami sa trabaho or sa school, dili mi ka focus tungod kay daghan kayo ga bother sa among mind, O God. And that's why this is your message for us this morning. Help us to just focus on you and sa imong gihatag nga kalinaw sa amo pinaagi kang Jesus, O God. Minister to us through the Holy Spirit. Specifically sa among matag sitwasyon, O Lord, that we can continue to experience ang imong grasya sa among kinabuhi. Lord, I commit to you everyone nga naadiri karon sa church, every TAGSI member, even ang mga kaubanan online. Lord, throughout this week,
especially throughout this season as we celebrate your birth, O God, may we be reminded that this is all about you and the things that you have given us, O God, that you have made us experience through your birth. Salamat, O God, and we give you glory and honor for your message for us this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May mutag sa to ang tanan. God bless us.